Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 18, 2025. Pag-usapan po natin ito pong nalalapit na pagsasampang muli ng kaso ni dating Senador Antonio Trillanes dito po kay Senator Bongo. Bakit po dati? Kasi nauna na pong nagsampa ng kaso sa Department of Justice ito pong si Antonio Trillanes laban po dito kay Bongo at mga kasama niya. Pero ngayon, ito pong isasampa niya pong kaso ay iba po doon sa sirkumstansya na isinampa niya doon sa DOJ kasi pagkaparehas hindi pa pwede yun, magkakaroon ng tinatawag na forum shopping. Ang forum shopping, ito po sa madaling pangunawa, yung parehas na sustansya or elemento ng mga krimen ay isinampa mo sa magkaibang ahensya ng gobyerno ng sabay. Hindi pa pwede yon. Kaya dito, ang isasampang kaso, plunder naman, nitong si Antonio Trillanes dito kay Bongo sa ombudsman na ngayon ay pinamumunuan nitong si Boyong Remulla ay iba po doon sa sirkumstansya na binanggit natin sa DOJ. Pag-uusapan po natin yan maya-maya sa interview nitong si Antonio Trillanes at saka re-reactionan din po natin yung naging press conference nito pong si Senator Bongo. Pasensya na po kayo kung medyo late na po tayo sa pag-react sapagkat hanggang ngayon ako po ay talagang inuubo pa rin pero mukhang epektibo yung gamot na ibinigay sa akin ng doktor kahapon sapagkat kagabi pa lamang ako nagsimula, medyo malaki na ang naitulong para humupa yung ubo na aking nararamdaman. Ganun pa man, tuloy-tuloy lamang tayo. Kung kaya nating magkaroon ng maraming live streaming sa araw na ito, gawin po natin. Pero kung hindi pa kaya, abangan nyo lang ako muli sa mga susunod na pagkakataon. Higit sa lahat, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-like sa ating programa, lalong-lalo na ngayon na medyo matagal po tayong hindi nagkita-kita. Malaki po ang maitutulong niyan sa algorithm ng ating channel para po mas makita tayo ng iba pang mga nakasubscribe dito at hindi nakasubscribe sa ating channel. Dako na po tayo dito po sa issue na ating pag-uusapan. Siya ang mastermind ayon po kay dating Senador Trillanes. Patungkol po ito sa pahayag kasi nitong si Bongo na wala daw po siyang alam doon po sa mga nakuha na mga proyekto ng kanyang ama bilang nagmamay-ari daw po ng kumpanya na may kaugnayan po sa mga proyekto ng ating gobyerno, no? Yan po ay maring itinatanggi nitong si Senator Bongo. Kayo ba'y naniniwala sa kanya? Saka balikan lamang natin ng nakaraan kasi noon kinwestiyon itong si Bongo partikular ng Rappler. Kung hindi ako nagkakamali sa petsa, Enero 2018 nang pumutok yung issue tungkol po sa proyekto ng Philippine Navy kung saan inendorso daw po nitong si Bongo ang supplier para dito. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 15.5 billion pesos. At hindi yan nagustuhan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang sinabi na bilyonaryo daw po itong si Bongo. Pero noong 2019, October, ito pong si Bongo ay mariin pong itinanggihan, sinasabi niyang nagbibiro lamang daw po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sa puntong iyan, napakahalaga na malaman natin ngayon bilang public official itong si Bongo, ano ba talaga ang yaman niya? At ang yaman na yan ay malalaman lang natin officially sa pamamagitan ng Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN. Sa ating post nga kanina lamang sa ating page, sinabi po natin dito, dapat makita ng publiko ang SALN ni Senator Bongo. Mayaman lang ba o bilyonaryo talaga si Bongo? Noong January 2018, nasangkot ang pangalan ni Go sa isang kontrobersiya sa proyekto ng Philippine Navy na nagkakahalaga ng 15.5 billion pesos dahil inendorso di umano niya ito sa isang supplier. Bilang pagtatanggol kay Go na noon ay Special Assistant to the President ni Rodrigo Duterte, sinabi ni Duterte na mayaman si Go. At ito po yung partikular na pahayag nito pong si Rodrigo Duterte. Balikan po natin ang isang press conference na nangyari nga po noong Enero 2018 kung saan hinayag nito pong si Rodrigo Duterte ang pagiging bilyonaryo di umano nito pong si Bongo. Your articles are ripe with innuendos and pregnant with falsity. We do not intervene in the affairs of the armed forces. We are just an office that receives complaints or papers for reference and we transmit them to the proper agents. We do not get any money. We are not interested in that. Para sa alaman ninyo, you can stop your suspicious mind from roaming somewhere else. But since you are a fake news outlet, then I am not surprised that your articles are also fake. Now we can debate now. Tell me where is our lies, and I'll tell you where are yours.
Anybody. Okay, first question po Kasi for Pia Ranyada of Rappler. I am asking you, where are your sense of values going? Sir, earlier in your speech, you were saying that the issue with the SEC ruling is not an issue on press freedom. Kaya po ng kahit nagkatulog akong Okay, sir. Sir, earlier in your speech, you said that the issue on the SEC ruling against Rappler is not an issue of press freedom. But at the same time, during your speech, you were giving comments about the media and about Rappler and Inquirer na sumosobra na kami. So what does that mean, sir? You say that this is not an attack on media, but you also have attacks on media in your own speech. Let me following give the you an ruling. example. Huwag na tayong lumayo. Your inquisitive mind goes beyond its normal proportion. Bong, ayun. You know, I just tingnan ninyo yung daily dose of your medicine. Bongo intervenes in the 15 billion. Who gave you idea he can intervene? Where is his signature? Where is your statement? And where is your even a point of reference? Dumadata, ang dami na talaga tala sa akin. But look, alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Sa totoo lang. Putangin na ba? Tanongin niyo kung sino yan. Uy, ito mga ganito. It seems to appear na intervening because of what money? The things that you are telling you never happened. Pag magtanggap kami na gano'n, ipasa namin doon sa proper, if it is Justice Department, it goes to the Justice Department. If the subject matter here is about transportation, it goes to Tugade. Do you think nagbibiro si Rodrigo Duterte when he said bilyonaryo yan? No? Saka pwede bang maging depensa na bilyonaryo ka kaya hindi ka na mangungurap pa? Marami na pong mga mayayaman na nangungurap. Yung iba nga po dyan, dating kontratista, pumasok pa sa gobyerno para lamang ipagpatuloy yung kanilang pangungurap kasi mas malaki ang influence kapag ka nasa publiko ka na, nasa serbisyo publiko ka na o kaya bilang politiko. Mga tinatawag na kontratista, no? Pero sa Senado, wala namang kontratista. Meron lang mga senatong. Sa ibang pagkakataon, pag-uusapan natin ang mga bagay na yan. Ngayon, puntahan na po natin ang interview dito po kay Antonio Trillanes. Kasi napakahalaga na malaman talaga ang yaman nitong si Bongo. Dahil kung ito po'y mayaman talaga at lihito mo naman yung kanyang kayamanan, which is dapat mag-reflect sa SALN, walang issue ng mga ganito dapat. Pero kung ang nakalagay sa SALN niya ay ganito lamang, tapos yung lifestyle niya, beyond doon sa nakalagay sa SALN niya, o kaya higit sa lahat. Pero di naman siguro tanga si Bongo para ilagay niya yung, kung meron mga, kung di umano'y totoo yung sinasabing plunder o pangdarambong na ginawa niya sa pondo ng bayan, hindi niya naman siguro ilalagay yung sa SALN. Ang purpose lang kasi ng SALN mga tol, maging batayan ito ng publiko para maikumpara kung ito bang yaman mo talaga ay sapat doon sa naging hanap buhay mo sa gobyerno o kaya yung iba pang mga pribadong hanap buhay mo sa nakalipas na panahon. Pagtatagni-tagniin yan, higit sa lahat kung paano ka namumuhay ang iyong pamilya sa kasalukuyan. Pagbabangga-banggain, pagka merong discrepancy, doon na magkakaroon ng problema. Ngayon, ito na po yung interview dito kay Senator Trillanes. Yun po ba yung naging press con ni Senator Bongo? Tsaka yung denial niya? Hindi po natin napanood pero napadala natin yun. Kaya panoorin natin dahil hindi natin napanood. No, ako di ko rin talaga napanood ito, mga clippings lang nakikita ko. Kung naiinis kayo kay Bongo, pagpasensyahan nyo na, pero hindi kasi tayo makakapag-react ng tama at nararapat kung hindi natin alam yung kabuuan po ng konteksto. Kaya marapatin po natin na muling pakinggan at ibigay niyo na rin sa akin ng pagkakataon dahil nga medyo inuubo pa rin ako at kailangan ko din namang ipahinga ng bahagya ang aking boses. Pakinggan natin dito si Senator Bongo sa nakalipas na press conference. Nagulat tayo. Biglang nagpa-press conference itong si Bongo, no? Napaka-limitado po ng panahon nito sa pagbibigay ng pagkakataon sa mainstream media para sa mga ganitong pagtatanong, ano? Kadalasan dinadaan niya lamang sa social media. Dahil sa mga katanungan ninyo, inisa ko na lang po ang sagot. I welcome any investigation. Let the facts speak for themselves. Wala po akong itinatago. Wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Ang aking sinumpaang tungkulin ay ang Walang kinakatakutan. Hindi daw siya sangkot sa anumang anomalya. Naniniwala ba kayo kay Senator Bongo? maglingkod sa bayan. At Nakita ko si Boss Nino kanina. Ang komento niya, dati niyang boss itong si Bongo at napaka quote-unquote plastic daw nitong si Bongo. Yun ang pagtingin sa kanya nitong si Nino Barsaga. Kung dati mong boss, syempre medyo kilala mo yan, no? O baka talagang kilala niya. Nasa sa inyo kung kanino kayo maniniwala. Dito ba kay Bongo o sa maraming mga nagsasabi ngayon na si Bongo daw ay hindi maaaring hindi alam ito pong mga ibinabatong akusasyon, partikular sa kampanya ng kanyang pamilya.
hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay po ng taong bayan sa akin. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako rito at hindi po tayo Yun ang malaking problema, no? Paano natin makakasama kung isa ka sa mga pinagbibintangan, no? Anyways, syempre, yun naman ay akusasyon pa lamang partikular nitong si dating Senador Trillanes. tigil at wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yung talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Eh bakit i-atras ngayon? With all due respect to the Ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Vizcayas. Hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung mga nakarang buwan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Vizcaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, doon po, Wala namang problema doon sa sinasabi niya, no? O, given, good ang ginawang proyekto, walang ghost project. Pero ang issue kasi dito ay yung tinatawag na conflict of interest. Ngayon, ito na po yung balita kaugnay ng pagsasampa ng kaso nitong si Trillanes sa kanya. Pakinggan po natin. A former senator is bent on pinning down Senator Bongo over his family's supposed kickbacks from government infrastructure projects. Let's get the details live from Hannah T. Hi, Hannah. Welcome back. What can you tell us about this? Thank you. My former Senator Sonny Trillanes is not buying Senator Bongo's claim that he had no hand in his family's government contracts under the Duterte administration. He is set to file a plunder complaint against Go. Trillanes says it's common sense that with Go's influence under former President Rodrigo Duterte's term, his family was able to garner about 7 billion worth of infrastructure projects. Itong kanyang mga sinasabit na wala siyang kinalaman doon ay malaking kalokohan yan. Isa silang sindikato kaya kasama siya sa kaso niya. CLTG builders owned by Go's father entered into a joint venture with the Vizcayas St. Gerard At kaugnay niyan, syempre, yung ombudsman, tinitingnan na yan. Ang kasalukuyan nating ombudsman na si Boyong Remulla, tinitingnan na yung circumstantial. Ombudsman Jesus Crispin Remulla confident of a strong case against those involved in flood control corruption despite the non-cooperation of the controversial Vizcaya couple. He acknowledged, however, this might have an effect on who will be convicted, but vowed to pursue other means to ensure accountability. Oh yes, of course. Maybe not all. Yung mga kaso niya sa congressman, we will have other means of looking at the people. May mga hindi mako-convict dahil ayaw niya magsalita, pero sila mismo mako-convict natin yan. Kasi choice yan eh. Sino ba ang gusto mo talagang tirahin dito? Yung ganito kasing big fish talaga, kagaya ni Vizcaya, nakita nyo naman ang lifestyle. Siyempre, priority yan. Unless, tell all talaga. Tell all from beginning to end. Yun ang ating tinitingnan. Kung sasabihin natin kung ano ang assessment ko, personally, sa nakita ko, kay Curly Vizcaya, hustler siya talaga, hustler. Remulla also airing his suspicions on one of the personalities the Vizcayas are trying to protect. And it looks like Senator Bongo is being protected for a conflict of interest. Ba't ayaw niyang masalita? Pero andun pa rin naman yun, hindi naman mawawala yun. Hindi naman mawawala yung conflict of interest, pwede magsalita sila o hindi. Yung CLTG Builders, yun ang isang contractor. It stands for Christopher Lawrence Tesoro Go. Yan po ay kumpanya na kundi kapatid niya, tatay niya, na nakipag-joint venture sa mga Vizcaya. At yung detalye nun, very evasive sila sa bagay na yun. Oh, di ba? Bakit? Bakit umiiwas itong mag-asawang Vizcaya kapag ang pinag-uusapan ay kumpanya na pag-aari ng pamilya nitong si Senator Bongo? Marahil ito ang kasagutan sa naging interview nito pong si dito kay Antonio Trillanes. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Yung mga highlights ng Yan po, makikita po, ito, piniplayback natin yung bahagi. Isa nga dun sa mga sinabi niya kanina,
inilihis nga daw, inililihis yung issue at nakiusap pa siya doon sa mga witness, hindi lang sa mga Diskaya, hindi lang dito sa mag-asawang Diskaya, kundi sa lahat ng witness na magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin talaga yung mastermind. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. May ganon. Baka may dinaanan kaya wala natumbok lang. Eh, ano hong masasabi niyo doon, Senator? Siya nga po yung mastermind eh. Sabi nga ni Ombudsman Rimulya, siya yung nasa likod nito ni Yusek Bernardo at nitong mga Diskaya. Kaya yon ang kailangan na mapiga pa na DOJ. Pero ito na kaso sa kanya na plunder, ito lapat na lapat ito sa issue. Kasi ngayon lang na pumutok itong issue na to, pero nung panahon ni Duterte, talagang grabe, di hamak na mas malalaki ang mga ninakaw nung panahon na yon. Ito nga, itong ipafile ko, 7 billion pesos na mga proyekto ang binigay, inaward ni Duterte at ni Bongo dun sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. Hindi ba maliwanag yun? Yun po ang definition po ng plunder. At hindi naman po makukuha nung tatay niya at kapatid niya itong bilyon na proyekto na to kung hindi dahil sa influensya nila ni Duterte. Yun po yan. So hindi na kayo bago na dati na pag dumating ngayon makasama sa ganitong klase ng anomaly ang pangalan ni Senator Bongo, Senator. Opo, dati lang kasi kontrolado nila yung social media at yung At yan ang katotohanan. Kontrolado nila ang social media, ang mainstream media in particular, di rin makaporma. Ayan, si Boss Nino, kanina nandyan, kung nanonood pa siya, alam niya yung sinasabi dito ngayon sa ating pinag-uusapan. Napakaraming ginamit na vlogger, meron pang troll farm na tinatawag, pinondohan talaga ang optics ng Duterte administration. Kapag ka-critical ka sa kanila, ang unang-unang titira sa'yo, hindi ang gobyerno, kung hindi yung mga troll farm nila sa kanyang mga vlogger na nakadikit talaga sa mga Duterte. Nahihirapan ako mga tol. Siguro, oy Boss Nino, shoutout sa'yo. Alam mo yung sinasabi natin dito. I-play natin patuloy itong video, pero maisingit ko lang pagka hindi tayo makapag-live ulit. Ang sabi kasi sa akin ng doktor, 5 days na gamutan, pwede ma-extend to 10 days. Pero kaya naman mag-live. Ang problema lang, nakakahiya na ubo ko ng ubo. Hindi ko naman kasi ma-i-off yung mic. Pagka in-off ko yung mic, hindi nyo madidinig yung audio natin, ano? Anyway, tuloy-tuloy na lang muna tayo rito. Shoutout po sa inyong lahat mga tola. Kumbaga yung buong lipunan nun parang na-hypnotize nila. Kaya kahit namamaos na ako, kakasigaw kung gano'ng kakurakot yung mga ito, hindi ko napapansin. Pero ngayon, na nakita mismo ng mga kababayan natin kung gaano kalala yung sitwasyon, ngayon bukas na sila dito sa ating mga aligasyon. At ito po sa akin dokumentado. Hindi ako nag-privilege speech lang o nag-press release na tinuturo kung sino-sino. Ito po mga kontrata ito galing sa DPWH at COA. Oo. Kaya pagkasampa ko nito, dire-diretso po ito. Kasi kaya ako naman naitanong dahil noong mga panahong yon na mga binabanggit nyo rin na Senator Sani, parang naging concentrated kayo kay dating Pangulong Digong di ba? Hindi gaanong na-highlight ang pangalan ni Senator Bongo, Senator Sani. Actually, dalawa sila doon. Nakasama sila sa plunder case na yon. Kasi, di ba, siya yung sidekick ni Digong Maniniwala ba kayo na makukuha nila yung 7 billion na yon? Kung hindi dahil sa influensya nilang magkasama, di ba? Magkadugtong bitukan nila So kasama yan. Marami po tayong na halukay ng iba't ibang anomalya nung panahon ni Duterte. Kaso, yun na nga, binabalot ng takot kasi, di ba, dahil sa mga patayan, so pati yung iba't ibang institusyon, hindi nakakibo. Ngayon, ito na ngayon, lumalabas. So, hindi natin titigilan itong mga ito. Ilang usapin niyang nakapaloob dyan sa isasampan yung plunder, Senator? Ano pong ibig niyo sabihin? Kasama rin po ba dyan yung frigate? Kasi naalala ko, Kasi marami di ba? Iba pa yun. Ano po yung lalaman nitong mga reklamong ihahain ninyo? Ito po, mga kontrata, mga kalit, yung mga market rules, pati flood control project na joint venture nila with the Diskaya. Kaya dito mo kung paano magsinungaling
malingnay, hindi nila kilala. Mismong si Mayor Vico Soto, ang sinasabi na ang amo nito ni Diskaya ay si Bongo. Kasi tingnan mo, sumibol yan, lumago yung kanyang negosyo by her own admission noong 2016. Paniniwala ba kayo na merong sisikat dyan na walang pahintulot ni Duterte at ni Bongo? Ganun lang ho kasimple yan eh. Oo. Hindi ito mga ordinaryong mga kontratista lang. Mga favored ito. Ito yung kanilang mga piniling mga kontratista para pagkakitaan nila. Senator Sani, nabanggit nyo na rin lang mga diskaya. Yan ang aabangan natin this week, no, starting on Monday. Kasi ang schedule ngayon linggo no. At ang tagal talagang inintay nitong si Antonio Trillanes ang pagkakataon na yan. Dahil nga po for 7 years ang nakaupo sa ombudsman ay si Samuel Martires na alam naman natin tuta ng mga Duterte. Ayaw niya mang aminin na tuta siya pero yung ikinilos niya, ganun na ganun. Kaya nga yung kauna-unahang memorandum na ginawa niya, di ba, ay yung SALN ng mga public official ay hindi na basta-basta ma-access ng publiko. Ngayon binaligtad na yan ng bagong ombudsman na si Boying Remulla. Maganda sanang i-discussion pero ang katinanan ng lalamunan ko mga tol, ang hirap magpigil ng ubo. Kaya hanggang dito na lamang muna. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.